Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Bato sa Attorney Claire Castro. Today is May 16, 2025 at meron lang pumasok sa atin na video. Ito'y patungkol sa sinasabi ng anak di umano ni Congressman Pantaleon Alvarez patungkol sa, again, di umanong korupsyon ng kanyang ama. At pinakita niya dito yung acquire na mansyon ng kanyang ama na ipinangalan daw sa kanyang girlfriend na si Jennifer, okey? Meron tayong picture dito mga clear. Anyway, parang ito naman ay, hindi naman yata kinakaila 'no, ni, Congressman Pantaleon Alvarez. Ito, photo shows House Speaker Pantaleon Alvarez of Davao del Norte with his girlfriend Jennifer Vicencio in an out-of-town trip. The affair was outed amid Alvarez feud with Representative Antonio Florendo Jr. Hindi ba siya rin yung gumawa doon sa isa sa mga provisions doon sa divorce law? Regarding the irreconcilable differences. Sabi ko yun yung provision na ayaw ko kasi parang napakalawak nun. Kapag ayaw mo na sa iyong partner, may irreconcilable differences kayo, puwede na agad na ipawalang bisa yung kasal. Siguro kaya niya ginawa dahil siguro nga meron siyang girlfriend. Ito, naka-post naman 'to sa ano, sa Manila Times. Well, anyway, so pakinggan natin kung ano ang sinabi dito sa video at, kayo na po ang magsabi kung ano nga ba ito, okey? Ginawa talaga yan para kay Jen. Yung girlfriend ni Papa, ni Kong Bebon. Ako po si Alfonso Alvarez, pinakapanganay na anak na lalaki ni Congressman Bebot Alvarez at ang naging District Chief of Staff niya mula 2019 hanggang early 2024. Actually, yung road to my mansion, medyo isang bagay na nakakahiyang aminin, di ba, na totoo, pero andyan na nga, no? Pinagawa niya ng mansion si Jen Maliwanag. Si Jen Maliwanag, yung girlfriend niya, dito sa Botanical, no? Ang nagpagawa nun, si Kong. Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito. Ang laki niya na, ang laki ng kalupaan na 'to 'no, paano kaya 'to na-acquire? Siyempre magtatanong ka papaano mo na-acquire yung 20 hectares na lupa at may mga tanim pa, hindi kaya 'to agricultural land noon? Ngayon 20 hectares napunta lang sa isang tao, kung totoo yung sinasabi ng kanyang anak. Okey, tuloy tayo. Tapos doon niya pinatuyo yung mansion ni Jen. Malaki yan It's a 20-hectare property and yung mansion is sitting on top of a hill. No? Before ka umabot doon sa mansion, diba, gikan sa gate, no? Murag na pa'y zigzag road, murag kang mo to Baguio City ba? Hindi kaya ng ordinaryong tao siguro kasi materialis puertes yung mansion Lahat ng mga class A na magandang kahoy, materialis. Alam ko nga, sabi malaki pa ni Jen noon na yung bintana daw parang imported pa galing sa somewhere sa Thailand pa yun. Mukha talagang pinagkagastusan ito. Baka naman, kung totoo 'to, siyempre siguro mahal na mahal lang niya yung kanyang girlfriend. Pero ang tanong, kaya ba niya magpundar ng gano'ng kalaki? Saan yung means niya? Yung sources of income ni Kong Alvarez? Tingnan natin. Kalimutan ko pa sa important. Kasi I think 20 hectares yun. Tapos yung buong 20 hectares na yun, na palibutan ng concrete perimeter wall. Medyo magastos siguro
ipapaderan mo yung 20 hectares. Oo, may kalsada pa, pina-concrete mula sa baba sa highway paakyat dito sa mansion mismo. Pero alam ko, pera ng government yung ano, yung ginamit pa, yung mula sa baba paakyat doon sa bahay niya. Sinabihan niya yung contractor na idiretso na doon sa bahay niya yung kalsada. Yung road to my mansion, totoo yan kasi nagpagawa naman talaga, makita naman natin ng kalsada mula sa highway papunta doon sa gate mansion. Pagkatapos sa gate sa mansion naputol. Actually mga ka-clear, itong si Congressman Alvarez, ito yung isa sa mga congressmen na hindi madalas pumasok. Work from home daw siya, 'yan. So, yun, ganyan yung klase, si Congressman Alvarez, ang sipag. Hindi nakakapunta sa batasan, pero work from home siya, okey? 'Yan, pakita ko sa inyo ha, mga ka-clear. Mukhang hindi naman 'to na ethics, hindi na nag-file ng case, pero mukhang nalusutan niya naman 'to, okey? Pakita ko lang na kung ano talaga yung record niya bilang lawmaker. The ethics complaint filed against former Speaker and now Davao del Norte First District Representative Pantaleon Alvarez regarding his supposed habitual absence was dismissed on Thursday due to lack of evidence. Yan. In a briefing after the hearing of the House Committee on Ethics, Privileges Committee Chair and co-op NATCO party list, Representative Pilimon Espares said that the only evidence presented by complainants was based on the statement from a lawmaker who supposedly asked Alvarez to show up at work. Okay? Ito. But then, for the continuous absences, the members resolved that today that we are able to dismiss that just because of lack of evidence, because the evidence presented there was only based on the statement of one of our colleagues here, which called on him to work here in Congress. And then there's no specific or very concrete documents on how many absences. Okay? And on the part of the respondent, he was able to show a letter to the Secretary General of his request for allowing him to work in the district. So, wala nga siya sa batasan, sa distrito niya. Sa distrito niya, sa Davao del Norte. Not all of the work of the representatives is always centered here. Their presence is not always here all the time. 'Di ba? So, it means hindi talaga siya pumapasok. Nagwo-work from home siya. Okey? 'Yun. So 'yan, pinakita ko sa inyo. Hanap pa nga tayo. Okey. Tingnan natin 'to. 'Yan. Alvarez attends House panel hearing on ethics complaint. That's, May 16, 2024. Anniversary, May 16 din ngayon. Okay. Uy alleged that Alvarez committed continuous absences from the House of Representatives, but this was dismissed by the House due to lack of evidence. Okay? Nire-request naman siya ng work, in the district, eh. Ayun, yun lang. Okay. So, let's go back dito sa video. Talagang ginawa yung kalsada na yun para dun sa pinatayo niyang mansion kay Jen. Ay, basta ang sa akin lang 'no, yung road to my mansion na yan, kami magkakapatid, pamilya namin, wala kaming, kinalaman diyan. Na kami 'no, ako, mga kapatid ko, may kanya-kanya kaming tirahan. Yung road to my mansion na yan, ginawa talaga yan para kay Jen. Yung girlfriend ni, papa, ni Bongbong. Yan din yung, question na mystery na kahit ako hindi ko alam. Sa pagkakaalam ko 'no, wala naman siyang malaking negosyo na kaya siguro magpatayo ng ganyang kalaking, propiedad or mansion. Pero yung property diyan 'no, total nasabit na nga lang din naman pati yung mga pangalan namin. Wala po kaming kinalaman diyan, hindi po kami nakatira diyan at never po kaming tumira diyan. Meron po kaming mga sari-sariling, bahay na
inuuwian. Yun nga po yung nakakapagtaka, Alam ko wala naman talaga siyang negosyo, si papa na sa kanya. Hindi ko rin alam, kung paano siya Oo nga, paano siya naka-acquire ng ganito kalaki na lupain, nakapagpagawa ng mansyon, kung sarili niyang anak walang alam kung paano siya kumikita, kung meron ba siyang negosyo o wala. So, saan kukunin yung pera, okey? Balik pagpatayo ng ganyan. Hindi ko alam honestly kung paano nakapagpatayo si Kong ng, ganyang klaseng, mansyon dahil, sa pagkakaalam ko wala naman siyang, ganyang kalaking, negosyo. Hindi kasi ako familiar sa kung ano yung mga properties niya 'no, pero alam ko madami siyang, napundar sa Siargao. Mga beaches, ganyan. Iba pa nga siguro may isla pa nga siguro siyang nabili dun 'no. Basta I mean, kahit sa Siargao naman alam ng mga tao na, madami siyang na-acquire na property doon. Alam ko sa Samal meron din, pati sa Davao City, yung sa may parang bundok, yung parang sa Shrine, sa Shrine Hills. May na-acquire, lalo ng mga na-acquire niyan during speaker. Abot ang bilyon, no? Most likely. Pero yun lang, di ba, nakapangalan sa mga dami, mga corporation, dami corporation. Pagkakaalam ko. Pero, Kung nakapangalan 'to sa dami para hindi mahuli, pero siyempre dapat maglabas din siya ng dokumento, 'di ba? Pero anyway, anak siya, so most probably alam niya. Pero sabi niya hindi niya alam, Sa pagkakaalam niya nakapangalan sa dami, 'di at least magbigay siya ng ebidensya, 'di ba? In fairness, in fairness. ang alam ko, yung ibang property niya parang pinapapangalan na ata niya kay Jen. So for the meantime mga clear yan lang muna at, yung anak niya ang nag-reveal tungkol sa di umanong korapsyon na nagaganap, especially nung panahon na speaker daw ang kanyang ama. Well, sabi ko nga mas maganda bago magsalita ng ganito, mas maganda may ebidensya, 'di ba? Sabi nga in fairness, para mas kapani-paniwala. Pero tandaan natin, ito ang dating piniling speaker, 'no, House Speaker nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi naging maganda ang relasyon nila ni VP Sara kaya natanggal agad. The best siguro that Speaker Alvarez can do is do not mention my name, do not speak about me, do not even think about me, even a whisper of my name in your lips. Otherwise, I will personally make sure that I will personally campaign against you in your district. Sinabi niya, at the time acting alone. And then second, sinabi niya that this HNP is a product of political dynasties. And then number 3, sinabi niya na HNP does not have the approval of the President. Therefore, everybody, kami lahat, is part of the opposition. Sabi ng Speaker Alvarez created his own problem in Davao del Norte. And then, he started attacking me. Wala naman akong talagang problema sa kanya. I think siya ang may problema sa akin. Kasi siya naman nagsimula na mag-atake sa akin. So, siya yung may problema. But sa akin is that hindi man kami magkaibigan. So, there is no need na magbalikan kami as magkaibigan because we are not friends in the first place. Be careful with that woman. She can oust even a speaker. She operated in Davao. Babae ito She operated in Davao as mayor. Tira mo nangyari sa Congress. O di, natanggal si
For one simple, maybe, si Bebot naman, he's a close friend of mine. I will support him. Oh, I can also impeach him, referring to me. Para sa atin, wala yan. Maliwala yung politiko. Bakit mo ako impeach, gago? Kung kaibigan tayo. That's the usual answer. Sa pagiging speaker. So, dun muna po tayo ha. At mukhang meron pa tong karugtong. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro nagpapaalala, huwag tulugan inyong karapatan. Bye!